Ang lalaking ito ay isang napakagaling na Diyos ng medisina. Ano man ang malubhang sakit na kanyang makasalubong basta't kanyang hipyuan ang pulso sa wrist. Malalaman niya kung ano ang kalagayan ng kalusugan ng pasyente. Ang kanyang paggamot ay napakasimple din. Gumamit ng ilang silver needles para gamutin ang pasyente, ngunit mayroon siyang ugali na pumasok sa trabaho sa oras. Ano man ang hakbang na kanyang ginagamot sa pasyente, sa sandaling marinig ang tunog ng kampana, siya ay hihinto. Ang sikat na kasanayan sa medisina ni Heo Im ay kumalat sa palasyo, at inutusan ng emperador ang mga tao na imbitahan siya upang tingnan ang kanyang sakit. Nang pumasok si Heo Im sa palasyo, buong kumpiyansa niyang inilabas ang mga karayom, sa isang tingin pa lang. Alam niya ang sakit ng emperador pati na rin kung paano ipasok ang mga karayom. Ngunit nang lumapit siya sa ulo ng emperador, biglang nanginig ang mga kamay, kaya si Heo Im ay inutusan na arestuhin ng emperador dahil hindi siya makapag-acupuncture. Upang makatakas, wala nang ibang pagpipilian si Heo Im kundi tumakbo ng mabilis, ngunit hinabol siya ng mga sundalo sa likod niya. Hindi lamang siya tinamaan ng palaso sa dibdib, kundi nahulog din sa tubig. Pagkatapos ay nawalan din ng malay si Heo Im, ngunit kakaiba, ang sugat sa kanyang dibdib ay gumaling ng hindi maipaliwanag at ang lahat sa kanyang paligid ay ganap na nagbago. Hanggang sa natauhan siya, napagtanto niya na ang lugar kung saan siya nakatira dati ay naging mga estatwa na bato, at ang mga taong dumaraan na nakatingin sa kanyang mga damit ay nakaramdam ng kakaiba. Lumabas na si Heo Im ay naglakbay sa panahon, at inilipat sa isang lugar na hindi niya alam. Si Heo Im ay maaari lamang maglibot sa mga lansangan. Sa oras na ito, isang babae ang biglang sumigaw. Ang dahilan ay biglang nahimete ang kanyang kasintahan. Nasaksihan ito ni Heo Im mula sa simula, kaya kinailangan niyang pigilan ang kanyang gutom. Dahan-dahang gumapang papunta sa lugar ng lalaki, hinawakan niya ang pulso ng taong ito. Matapos kumpirmahin na ang mga baga ng lalaki ay may problema, inilabas ni Heo Im ang karayom para gamutin siya. Ngunit hindi inaasahan ng isang babae. Hinawakan ang wrist ni Heo Im para pigilan siya. Ang babaeng humawak sa kanyang kamay ay si Yeon Kyung, at isa ring doktor. Matapos itulak si Heo Im, agad niyang inilabas ang stethoscope at iba pang mga medikal na kagamitan. Hindi kailanman naisip ni Heo Im na ang ganitong pamamaraan ay maaaring gamitin upang gamutin ang mga sakit. At hindi rin inaasahan na sa lugar na ito ang mga babae ay maaaring doktor din. Nang paalis na si Yeon Kyung, pinigilan siya ni Heo Im. Gusto niyang itanong ang mga katanungan na ito upang linawin. Ngunit itinuring siya ni Yeon Kyung na hindi naiiba sa isang nakakatakot na lalaki, sinasamantala ang pag-abala ni Heo Im. Sinipa niya ito sa binti. Pagkatapos ay naglakad si Heo Im na paika-ika sa kalye. Dahil walang mapuntahan, wala siyang alam sa mga patakaran sa trapiko. Kaya nang makatagpo siya ng isang sitwasyon na malapit nang sumugod ang boss, hindi niya alam kung paano umiwas, at muntik na siyang masagasaan. At nakita ni Yeon Kyung sa kabilang kalsada ang eksenang ito at nahimatay. Nang makita ni Heo Im na nahimatay siya, dali-dali siyang tumakbo. Nang akmang itutusok na niya ang karayom, ang lahat sa kanyang paligid ay bumulong ng may pagduda. Nag-alinlangan si Heo Im kaya hindi niya ito magawa, at dumating din ang ambulansya sa oras. Nagpanggap siyang miyembro ng pamilya, at sumama sa ospital kasama si Yeon Kyung. Dito, nakita niya ang maraming bagay sa modernong mundo, at gumawa rin ng maraming kakaibang bagay kasunod nito. Nagising din si Yeon Kyung. Ang dahilan ng kanyang paglabas ay ang isang pasyente ay hindi nakinig at nagpagala-gala. Ngayon ay natagpuan na ang pasyente. Nagising na rin siya, kaya bumalik siya sa trabaho gaya ng dati. Kinabukasan, muling nakilala ni Yeon Kyung si Heo Im. Tinanong niya si Yeon Kyung na narinig niya na ang mga doktor rito ay napakayaman. At kung maaari siyang pumunta dito para magtrabaho, ngunit naisip ni Yeon Kyung na siya ay isang baliw. Matapos bayaran ng tanghalian ni Heo Im, umalis si Yeon Kyung. Matagal nang hindi naamoy ni Heo Im ang kanin, at nang akmang busog na siya. Nakita niya ang isang maliit na babae na nakaupo sa tapat niya, na nakatingin sa babae ng kakaiba. Wala nang magawa si Heo Im. Mabait niyang ibinigay ang kanyang tanghalian sa kanya, ngunit hindi niya alam na ang batang ito ay ang pasyente na hinahanap ni Yeon Kyung. Ang pasyente na ito ay may myocardial infarction. Sa oras na ito, hinahanap siya ni Yeon Kyung sa lahat ng dako. Nakita ni Heo Im ang mga naguguluhang mata ni Yeon Kyung, at akmang may sasabihin sa kanya. Ngunit tinawag niya ang security guard para itaboy siya. Kaya, hindi na nakabalik si Heo Im sa ospital. Sa kabutihang palad, nakita niya ang maliit na babae kanina, marahil dahil nagpapasalamat siya sa karne na ibinigay niya sa kanya, at hinayaan niya itong itulak ang kanyang wheelchair.
Kaya, nakapunta siyang muli sa ospital, at naging malapit sila. Kinuha ng makulit na maliit na babae ang kanyang set ng mga karayom, at para mabawi ang karayom na kanyang kinuha ay kinailangan niya itong habulin. Ngunit nang pumasok sa bulwagan, ang maliit na babae ay walang malay. Ang kagyat na sitwasyon ay napilitan siyang gamitin ang karayom para iligtas ang babae. Sa oras na iyon, tumakbo rin si Yeon Kyung. Matapos suriin ang kanyang rate ng puso, alam niya na iniligtas ni Heo Im ang pasyente. Ngunit hindi inaasahan, hindi lamang hindi nagpasalamat si Yeon Kyung sa kanya, kundi pati na rin binigyan siya ng masakit na sampal. Lumabas na naisip ni Yeon Kyung na si Heo Im ang kumuha sa pasyente. Sa galit, tinawagan ni Yeon Kyung ang pulis para dalhin si Heo Im. Pagkaalis niya, nakita ni Yeon Kyung ang CCTV. Nalaman na talagang iniligtas ni Heo Im ang buhay ng babae. Pagdating sa istasyon ng pulis, maingat na tinanong ng pulis si Heo Im. Kakaiba, walang impormasyon tungkol sa kanya sa file, at hindi rin ma-verify ang kanyang mga fingerprint, kaya siya ay ikinulong sa istasyon. Nakita ni Heo Im na ang pulis na ito ay mayroong sakit. Kaya nagalok siya na tulungan siya, sa pamamagitan ng medikal na eksaminasyon. Ngunit nang maghahanda na siya para sa acupuncture, dumating si Yeon Kyung, binayaran ng bell ni Heo Im, at hiniling sa kanya na huwag magbigay ng acupuncture sa iba dahil naisip niya, si Heo Im ay walang lisensya. Bago umalis si Yeon Kyung, tinulungan din niya si Heo Im na gamutin ang kanyang sugat. Nakita ang likod ni Yeon Kyung na umalis, si Heo Im ay maaari lamang maglibot mag-isa, pagod at antok. Umasa siya sa kanyang mga nararamdaman upang pumunta sa isang pamilya. Ang may-ari ng bahay na ito ay ang anak ng matandang si Chun, na nakilala ni Heo Im sa istasyon ng pulis. At siya rin ang lolo ni Yeon Kyung. Nalaman din ni Heo na ito pala ang dating ospital ni Heminso. Naging curious siya at nagtanong tungkol sa lahat ng bagay doon. Pero parang hindi masyadong pinansin ni Mr. Chun-son, pero mabait pa rin itong pinatulog doon ng magdamag. Kinabukasan, nalaman ni Heo Im na ang lugar pala ay isang maliit na klinika ng Oriental Medicine, at si Mr. Chun-son ang may-ari nito. Ang natitirang isang lalaki at isang babae ay mga empleyado doon. Tiningnan ni Heo Im ang walang laman na klinika at tinanong ang mga staff kung sapat ba ang kanilang kinikita para mabuhay. Pero itinaboy siya palabas ng walang sagot bago siya umalis. Nakita ni Heo ang isang bisikleta ng bata sa gilid ng daan. Dahil sa curiosity, umupo siya at sinubukan ito. Sa hindi inaasahan, madulas ang daan sa harap, kaya dumiretso siya sa kotse ng mga tao, at muling sumakay sa ambulansya papunta sa ospital. Pagdating niya, nagkataon na ito ang ospital kung saan nagtatrabaho si Yeon Kyung. Akala ng mga nurse na boyfriend siya ni Yeon Kyung, kaya tinawagan nila ito. Nakita niya si Heo Im na clumsy, kaya inilabas niya ito. Bago umalis, mabait pa rin niyang tinulungan si Heo Im na gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkaalis ni Yeon Kyung, nakasalubong ni Heo Im si Little Hara, na tatakas na naman. Nakita sila ni Yeon Kyung. Nagtago si Heo Im para hindi siya magalit. Bago umalis, sinabi niya kay Hara, "Hoy, little girl, alam mo ba kung ano ang pinakamahirap na bagay sa pagiging doktor? Iyon ay kapag nawala sa iyo ang taong gusto mong iligtas, kahit na kaya mo naman silang iligtas." Siguro masyadong sincere ang mga salita ni Heo Im, kaya pumayag si Hara sa operasyon. Sa gabi, nang gumagala si Heo Im sa ospital, bigla niyang nakita ang isang ambulansya. Sinabi nila na ito ay isang grupo ng mga tao na naaksidente sa sasakyan. Biglang naisip ni Heo Im si Yeon Kyung, kaya agad siyang tumakbo papasok sa ospital. Sa oras na ito, si Yeon Kyung ay nawawala ng malay. Dahil nakita niya ang tao sa aksidente, dali-daling binuhat ni Heo Im si Yeon Kyung. Pero sa kasamaang palad, nataman siya ng isang matalim na bakal sa katawan ng pasyente. Nawalan muli ng malay si Heo Im. Pagkagising niya, siya at si Yeon Kyung ay nasa isang kagubatan. Mukhang bumalik sila sa panahon ng Joseon. Hindi man lang nakapagpaliwanag si Heo Im. Biglang lumitaw ang isang tigre sa gubat. Para makatakas, hinailan niya ang kamay ni Yeon Kyung at tumakbo hanggang sa makarating sa isang ligtas na lugar. Naguguluhan si Yeon Kyung at hindi makapaniwalang nakabalik siya sa Joseon. Pagkatapos ng isang argumento, si Heo Im ay sumilay sa ospital ni Heminso. Nagpalit siya ng damit, at saka ninakaw niya ang damit ng isang babae para kay Yeon Kyung. Sa oras na ito, pinag-uusapan si Yeon Kyung dahil sa kanyang kakaibang damit. Tiningnan niya ang mga tao at ang kasalukuyang lugar, at sa wakas ay nakumpirma na nakarating siya sa panahon ng Joseon. Sa sandaling ito, isang tao na nakasakay sa kabayo ang sumugod. Nang malapit ng masagasaan si Yeon Kyung ng kabayo, lumitaw si Heo Im.
Niyakap niya si Yeon Kyung sa kanyang mga bisig at pagkatapos ay inilagay ang isang coat sa kanya at dinala siya palabas ng lugar na ito. Pagkatapos dalhin sa wakas ay kumalma na siya. Tinanong niya si Heo-im kung bakit siya bumalik sa Joseon. Nang magpapaliwanag na sana si Heo-im, bigla niyang naalala ang isang bagay. 2 beses nang nangyari ang paglalakbay sa oras, at yun ay ang oras na malapit na siyang mamatay. Parang maaari siyang maging immortal. Hanggat handa siyang mamatay, maaari siyang maglakbay sa oras. Pero hindi niya ito masabi kay Yeon Kyung sa oras na ito. Ibinigay niya sa kanya ang mga damit ng Joseon at sinabing isuot niya ito. Pero hindi marunong magtali ng bow si Yeon Kyung. Wala nang choice si Heo-im kundi tulungan siya. Ang pagiging malapit ng dalawa ay nagpapula kay Heo-im. Dahil ang mga damit na kanyang ninakaw ay pag-aari ng anak ng isang aristokratikong pamilya. Kaya kapag nakasalubong nila ang sino man sa kalye, lahat sila ay matatakot. Nang makita ang mga mahihirap na bata, dali-daling kinuha ni Yeon Kyung ang candy sa kanyang bulsa na pinapakalma ang kanilang mga emosyon. Si Heo-im na nakatayo doon ay mayroon ding ibang pananaw tungkol kay Yeon Kyung. Pero sa oras na ito si Heo-im ay isang wanted criminal. Kaya hindi siya naglakas loob na umakto ng masyadong hayagan, at pagkatapos ay pumunta sa ospital ni Heminso, na iniwan si Yeon Kyung sa isang maliit na sulok. Pagkatapos nito, natuklasan si Yeon Kyung. Ang taong ito ay ang mortal na kaaway ni Heo-im. Tinanong niya si Yeon Kyung, pero tinanong siya nito pabalik. Kaya humingi siya ng paumanhin sa kanya. Pero nang umalis si Yeon Kyung, natuklasan niya na ang mga sapatos na kanyang suot ay kakaiba. Pumunta si Yeon Kyung sa pinto at nakita ang isang taong may sakit. Agad niyang kinuha ang mga tools na dala niya, na balak gamutin ang taong iyon. Pero nang malapit na niyang gawin ito, pinigilan siya ni Heo-im. Agad siyang humakbang para magbigay ng acupuncture sa pasyente, gamit ang kanyang paraan para iligtas ang buhay ng taong iyon. Ang dalawa ay parang nagsasagawa ng isang circus na magkasama at pagkatapos ay pumunta sila sa isang inn. Sinabi ni Heo-im na kailangan niyang pumunta muli sa ospital ni Heminso. Kaya iniwan niya si Yeon Kyung doon. Pero sa hindi inaasahan, may ilang tao na mga kaaway ni Heo-im. Sinabi nila na si Heo-im ay isang mapagkunwaring moralista. Narinig ni Yeon Kyung ang mga sarcastic na salitang ito. Kaya proactively siyang tumayo para protektahan si Heo-im. Ang grupo ng mga tao ay nakaramdam ng galit at gustong dalhin si Yeon Kyung. Pero agad siyang naglabas ng pepper spray na naging dahilan upang sila ay di makakita pansamantala, at nakinig sa may-ari ng bahay at pumunta sa kahoy na bahay ni Heo-im. Sa pagkakataong ito, dinala niya ang kanyang mga kaaway doon. Sinalakay nila ang bahay at sinunog ito. Pero ang bahay na ito ay naglalaman ng kayamanan na naipon ni Heo-im sa mga nakaraang taon. Tiningnan niya ang kayamanan at gustong sumugod sa dagat ng apoy. Nakita rin ni Yeon Kyung sa tabi niya ang eksenang ito. Naalala niya ang sinabi ng iba. Posible ba na si Heo-im ay talagang isang hypocrite? Nang ang dalawa ay malapit ng mamatay sa isang dagat ng apoy. Pero isang himala na nakabalik sila sa Seoul muli. Pagbalik sa Korea, agad na tumakbo si Yeon Kyung sa silid ng ospital. Hinihintay pa rin siya ng batang babae na si Hare para sa operasyon, ngunit naiwan si Heo-im. Nakita niya ang gusali ng ospital ng Oriental Medicine ng Shinhee na hindi kalayuan, at nagpasya siyang ipaglaban muli ang kanyang karera. Pumunta siya sa resepsyon at nagtanong kung ano ang dapat gawin para maging doktor dito, ngunit nakasalubong niya ang lalaking nagbigay ng bulaklak kay Yeon Kyung, na nagngangalang Jaeha. Siya ang matalik na kaibigan ni Yeon Kyung noong bata pa, at apo rin ng direktor ng ospital na ito. Tiningnan niya si Heo-im ng kakaiba at sinabi na ang unang bagay para maging doktor rito ay ang magkaroon ng resume. Matapos ang matagumpay na operasyon, pinatawag si Yeon Kyung sa opisina ng direktor, kung saan naroon hindi lamang si Direktor Shin, kundi pati na rin si Direktor Jo ng Shinhee Oriental Medicine Hospital. Tinanong niya si Yeon Kyung na nag-acupuncture kay Hare noong araw na iyon. Naramdaman ni Yeon Kyung ang kanyang masamang intensyon, kaya nagsinungaling siya, ngunit pagkalabas niya ng pinto, nabangga niya si Heo-im. Upang ilayo siya sa mga taong iyon, hinaila siya ni Yeon Kyung sa isang sulok. Pagkaalis ng mga taong iyon, agad niyang itinulak si Heo-im at pinabalik sa kanyang mundo, at sinabing ang mga taong sakam sa pera tulad niya ay hindi maaaring maging doktor. Pagkatapos magsalita, naghiwalay ang dalawa. Hindi na hinintay ni Yeon Kyung ang paliwanag ni Heo-im. Umalis si Yeon Kyung nang hindi lumilingon. Wala nang mapuntahan si Heo-im. Wala siyang ibang pagpipilian kundi bumalik sa bahay ni Chunson at humingi ng tulong para bayaran ang kanyang pamasahe. Matatas din niyang sinabi na tiyak na ibabalik niya ito. Tinanong ni Chunson kung ano ang kanyang pangalan.
Sa kanyang puso, naunawaan din niya na siya ang sikat na doktor sa mga medikal na libro. Nang gabing iyon, umuwi si Yeon Kyung at nakita ang isang lalaki na nakahiga sa kama. Pagkatapos nilang magkadikit, sabay silang sumigaw. Pagkatapos ay nalaman ni Heo Im na ang matanda ay ang lolo ni Yeon Kyung, at ito ang bahay ni Yeon Kyung. Kinabukasan, sumulat si Heo Im ng kanyang resume para mag-apply ng trabaho. Ngunit nasaksihan ni Chun Sun ang eksenang ito. Hindi niya pinayagan si Heo Im na pumunta sa magulong lugar na iyon. At bukod pa rito, hindi siya dapat umalis rito hanggat hindi pa niya nababayaran ang pera. At si Heo Im ay walang ibang pagpipilian kundi manatili dito at maglinis o magsuri ng ilang matatanda. Nakilala niya ang isang matandang babae na may demensya dito. Napagkamalan niya itong kanyang anak na si Bong Tak. At ang pangalang Bong Tak ay naging kanyang karaniwang pangalan doon. Ngunit ang pag-iisip na gustong itayo ang kanyang karera ay hindi mapigilan. At nang hindi napapansin ng lahat, pumunta siya sa ospital. Sinundan niya ang direktor at si Jaeha sa panlalaking banyo. Nang akmang ipapadala na niya ang kanyang resume sa kanila. Tanging si Yeon Kyung lamang ang nakakaalam ng balitang ito. Nakatayo siya sa likod ng pintuan ng banyo para pakinggan ang sinabi ni Heo Im. Ngunit pagkatapos, hindi niya mapigil ang sumugod at hilahin siya palabas doon. Ang resume ni Heo Im ay nasa kamay na ng direktor. Hinaila siya ni Yeon Kyung palabas at nagsimulang magtanong. Sa hindi inaasahan, si Heo Im, na palaging banayad, ay nagalit sa pagkakataong ito. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pera na iyon sa akin? Wala kang naiintindihan tungkol sa akin. Huwag mong husgahan ang buhay ng ibang tao. Pagkatapos magsalita, bumalik si Heo Im sa Shinhae Oriental Medicine Hospital. Ngunit nakita niya ang isang lalaki. Isang lalaking nakahiga sa lupa. Magbibigay sana siya ng acupuncture sa ganitong kagyat na sitwasyon. Ngunit pinigilan siya ni Yeon Kyung. At inisip ng kanyang tauhan na siya ay isang baliw na gumagawa ng gulo. Kaya gusto niya itong hulihin. Sinenyasan ni Yeon Kyung. Si Heo Im na tumakas. Ngunit nasaksihan na ito ng direktor. Salamat sa suporta ni Yeon Kyung, nakatakas si Heo Im sa kapahamakan. Ngunit ang kanyang lugar ay natuklasan ni Jaeha. Tinawag niya si Heo Im na pumunta sa isang tahimik na lugar. Direkta niyang sinabi na siya ang pasanin ni Yeon Kyung. At sinabi sa kanya na itigil ang pag-abala kay Yeon Kyung. Umuwi si Heo Im pagkatapos ng pag-uusap na iyon. Wala siyang ibang pagpipilian kundi bayaran ang utang niya sa pamamagitan ng mga gawain sa bahay. Ngunit ang mga taong sanay sa mga medikal na eksaminasyon tulad ni Heo Im. Walang dadang hindi masasanay sa nakakabagot na buhay na ito. Nang siya ay nababagot, sinabi ni Chun Sun sa kanya na kunin ang bag. Pumunta sa isang lugar kasama niya. Pumunta sila sa isang sulok ng istasyon. At puno ito ng mga palaboy. Kinuha ni Chun Sun ang tasa ng gamot at sinuri ang mga ito ng libre. Nang makita si Heo Im na nakatayo doon ng nag-aatubili, sinabi niya sa kanya na ipamahagi ang gamot para sa kanila. Nang matapos na silang dalawa sa kanilang trabaho at akmang aalis na. Isang lalaking bulubi ang biglang nawala ng malay. Lumapit sila sa tabi ng taong iyon. Sinuri ni Chun Sun ang pasyente na may indigestion. Ngunit nang akmang mag-i-inject na siya, malinaw na nakita ni Heo Im na ang kanyang kamay na may hawak ng karayom ay hindi na steady. Hindi niya matiis na masaksihan ang pasyente na mamatay ng ganito. Kaya nagalok siya na ipaubaya na lang ito sa kanya. Ang lalaking pulubi ay nakabalik ang malay ilang sandali lamang pagkatapos. At sa gitna ng hiyawan ng mga tao, naramdaman din ni Heo Im ang matagal nang nawalang kaligayahan. Pagkauwi sa bahay, binuksan ni Heo Im ang pinto at nakita si Yeon Kyung na nakaupo sa veranda. Akala niya ay pinaalis si Yeon Kyung sa ospital dahil sa kanya. Ngunit sinabi ni Yeon Kyung sa kanya na may day off siya noong araw na iyon. Ang paksa sa pagitan nila ay unti-unting nabuksan. At habang lalo silang nag-uusap, agad na pumasok si Jaeha. Nang makita silang dalawa na ganoon. Galit na galit siya, ngunit sa labas ay nagkunwari pa rin siyang walang pakialam. Nang gabing iyon, pareho silang gutom na gutom. Kaya sila ay kumain ng late dinner ng magkasama. Biglang naisip ni Yeon Kyung ang sinabi ng psychiatrist dati. Tinanong niya si Heo Im kung nagkita na ba sila dati. Sinabi ni Heo Im na hindi. Inisip din ni Yeon Kyung na nagkamali siya. Sino ang mag-aakala sa Jusen ay may isang lalaki sa kulungan sa oras na ito? May hawak na larawan ng kanyang pagkabata sa kanyang kamay. Kinabukasan, ang matandang babae na pinagkamalan na bata ang baboy ay pumunta sa Oriental Medicine Clinic. Kumuha siya ng tableta, at sinabi na gusto niya itong ibahagi kay Heo Im. Ang tableta na iyon ay nagpaiyak kay Heo Im. Lumalabas na noong bata pa si Heo Im. Ang tableta ay isang mamahaling bagay. Nang malapit nang mamatay ang kanyang ina,
Dinala ni Heo Im ang bagong gamot para gamutin siya, ngunit inakala ng lahat sa ospital na ninakaw niya ito. Hindi lang nila kinuha ang bagong gamot kundi ininsulto rin siya. Dahil dito, namatay ang kanyang ina dahil hindi siya nagamot sa tamang oras. Nang makita ni Yeon Kyung ang hitsura niya, tila naintindihan niya kung bakit mahal na mahal nito ang pera. Pagkatapos ng medikal na eksaminasyon, nagpunta silang dalawa sa supermarket. Pagkatapos mamili, plano nilang umuwi, ngunit nagkaroon ng aksidente sa motorsiklo sa daan. Nahimatay si Yeon Kyung dahil sa eksenang iyon. Dinala siya ni Heo Im sa ospital, ngunit hindi siya nakabalik sa ospital dahil sa mga nakaraang pangyayari. Habang naghihintay siya ng may pagkabalisa, lumitaw si Direktor Jo. Pagkagising ni Yeon Kyung, hindi na niya nakita si Heo Im. Bigla na lang siyang nawala. Ilang araw ang lumipas, sa press conference ng Shinhee Oriental Medicine Hospital, muling nagkita sina Yeon Kyung at Heo Im pagkatapos ng mahabang panahon. Nakaahit siya at nakasuot ng suit, mukhang maliwanag. Lumitaw siya sa press conference bilang doktor ng ospital. Sa unang araw ng trabaho ni Heo Im, ang pasyente na gagamutin niya ay isang taong may sinusitis. Buong kumpiyansa niyang itinurok ang karayom sa pasyente at matagumpay na nakatulong sa tao na gumaan ang pakiramdam. Nang siya ay nasiyahan, biglang nagkaroon ng hindi mapigil na pagdurugo ng ilong ang pasyente. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Heo Im ang ganitong sitwasyon, kaya siya ay nakaramdam ng pagkataranta. Sa oras na ito, tumakbo si Jaeha, nalaman na ang pasyente ay uminom ng Spearens pill, na nagdulot ng pagdurugo ng ilong. Dumating ang gabi na may napakababang kalooban. Pumunta si Heo Im sa kwarto ni Hara. Nang makita niyang gumagaling ang maliit na batang babae, gumanda rin ang kanyang kalooban. Pagkatapos umalis sa kwarto, nakasalubong niya si Yeon Kyung. Ang relasyon nilang dalawa ay lumambat ng husto dahil sa pagkikitang ito. Ngunit paglabas niya, nakasalubong niya si Jaeha para sunduin si Yeon Kyung. Sa harap ni Yeon Kyung, ipinahiwatig niya na hindi sapat si Heo Im. Sinabi niya kay Yeon Kyung na sumakay sa kotse, at kailangan niyang makipag-usap kay Heo Im ng pribado. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagpasensya si Heo Im at direktang sinabi, "Ano ang ipinag-aalala mo? Nag-aalala ka ba sa pasyente o sa iyong posisyon?" Ngunit hindi pinansin ni Jaeha ang sinabi ni Heo Im. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, bilang resulta, kinabukasan ay sadyang naghiganti si Jaeha. Hindi siya nagayos ng anumang pasyente para kay Heo Im. Hindi inaasahan, nang mapagtanto ni Heo Im na wala siyang pasyente, lumabas siya ng klinika. Nagdiagnose siya ng mga pasyente sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga mukha at sinamantala ang pagkakataong ito upang mamahaji ng mga business card. Ang trick na ito ay talagang gumana. Maraming tao ang pumila para ma-examine ni Heo Im. Abala hanggang tanghali, pumunta si Yeon Kyung sa kantin para kumain. Nagkataon, nakasalubong niya si Heo Im dito. Pagkaupo niya, tinanong siya ni Heo Im tungkol sa impormasyon na may kaugnayan sa Spearan. Isa-isang sinagot ni Yeon Kyung ang mga tanong. Ngayon, pakiramdam ni Heo Im ay nakahanap siya ng dayami para iligtas ang kanyang buhay. Hanggat may problema siya sa modernong medisina, magtatanong siya kay Yeon Kyung. Ganun lang. Pagkatapos ng ilang sandali, mabilis na umunlad ang kaalaman ni Heo Im sa modernong medisina, at natural ding dumating ang pagkakataon sa kanya. Isang araw, biglang nagyelo ang isang tagapayo at hindi makapagsalita. Inimbitahan ng direktor sina Jaeha at Heo Im para gamutin siya. Pagkatapos mag-diagnose ni Jaeha, gusto niyang magbigay ng acupuncture sa tagapayo. Ngunit hindi niya inaasahan na walang epekto ang kanyang paraan ng acupuncture. At nakita ni Heo Im sa tabi niya ang pagkakamali, gusto niyang subukan, at ang kanyang pagtatangka ay nagligtas sa tagapayo. Pagkatapos niyang matapos, ipinaliwanag din niya ang prinsipyo sa paraan ng modernong medisina, na ikinahiya ni Jaeha. At sa oras na ito, nalaman ni Yeon Kyung ang isang balita mula sa isang kasamahan. Inimbitahan ni Direktor Jo si Heo Im na magtrabaho at tila may plano. Agad siyang nagpunta para hanapin si Heo Im. Sinabi niya sa kanya na magbitiw kaagad sa trabaho dahil maaaring nasa panganib siya. "Galit ka pa rin sa akin, hindi ba?" sabi niya. Habang nagtatalo sila, lumitaw ang isang grupo ng mga gangster. Para protektahan si Yeon Kyung, naglapat siya ng acupressure para pabagsakin ang mga taong ito. Ngunit hindi siya nakapag-ingat sa oras. Kaya, nataman pa rin si Heo Im sa ulo. Pagkawala niya ng malay, umiikot ang mundo. Pagkagising nila, natagpuan nila ang kanilang sarili na bumalik sa Joseon muli. Pagbalik doon, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga sundalo. Sa kabutihang palad, may pepper spray sa bulsa ni Yeon Kyung. Ginamit nila ito para magkaroon ng pagkakataong makatakas. Pagkatapos ay itinago ni Heo Im si Yeon Kyung sa kwarto.
Sinasabing ang pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas na lugar. Ngunit hindi inaasahan dahil medyo halata ang kanilang pagkilos, nahuli pa rin sila ni Eugenio. Dinala niya si Heo-im sa kulungan at dinala si Yeon-kyung sa kanyang sariling lugar. Sa kulungan, nakilala ni Heo-im ang doktor na si Hyo-jun na nagrekomenda kay Heo-im sa emperador noong taong iyon. Nagtinginan silang dalawa sa kanilang mga mata. Sinabi ni Hyo-jun kay Heo-im na siya ay isang walang kakayahang manggagamot. Sinabi ni Heo-im na ang kanyang kapanganakan sa dinastiyang ito ay isang pagkakamali. Ngunit sinabi ni Hyo-jun, kaya ano ang makukuha mo kapag dumating sa mundo anuman ang paghahati ng klase? Ang mga salitang ito ay nagpasaya kay Heo-im. Alam din ni Hyo-jun ang pagkakaroon ng dalawang mundo. Nang makita ang nagulat na mukha ni Heo-im, sinabi ni Dr. Hyo-jun sa kanya na ang baluktot na pananaw sa mundo ay nagdadala sa kanya sa maling direksyon sa landas ng medisina upang makapunta siya sa tamang landas ng isang dakilang doktor. Sa oras na ito, dumating ang isang mandarin para sabihin na maaaring palayain si Hyo-jun. Bago umalis, idinagdag niya kay Heo-im, kung hindi alam ng isang doktor kung nasaan ang kanyang sariling halaga, sayang siya. Kasabay nito, nakatakas si Yeon-kyung salamat sa paggamit ng beauty trap. Kailangan niyang iligtas si Heo-im. At pagdating niya sa pinto, nakita niya ang isang matandang lalaki. Siya si Dr. Hyo-jun. Inilabas ni Hyo-jun ang bag na nakalimutan ni Yeon-kyung noong nakaraang beses. At sinabi na napakatamis ng kending ito at hindi niya ito nakain muli sa mahabang panahon. Nagulat si Yeon-kyung sa kanyang sagot. Tila alam ni Hyo-jun ang kanyang sasabihin, kaya sinabi niyang magkikita silang muli sa hinaharap. Sinabi niya kay Yeon-kyung na si Heo-im ay dumanas ng maraming sakit kaya siya naging ganoon at marahil si Yeon-kyung lamang ang makakapagpabago sa kanya. Si Heo-im sa kulungan ay nag-iisip tungkol sa mga salita ni Hyo-jun. Naalala niya ang mga nakaraang taon. Dahil sa kanyang mababang pinagmulan, hindi siya nagkaroon ng maraming pagkakataon, kaya nagkaroon ng mga pagdududa. Sa panahong ito, siya ay nailigtas ng isang tao, ngunit siya rin ang sumunog sa kanyang bahay. Ang taong ito ay may isang hanggal na kapatid, at ngayon ay binugbog hanggang malapit ng mamatay. Kaya ang taong ito ay makahihingi lamang ng tulong kay Heo-im. Naalala ni Heo-im ang kanyang responsibilidad bilang isang doktor, kaya agad niyang sinimulan ang pagsusuri sa pasyente. Nakatakas si Yeon-kyung at nakilala rin ang katulong ni Heo-im. Sinabi ni Maggie kay Yeon-kyung, si Heo-im ay dating napakabait na tao. Madalas siyang pumunta sa silid ng mga manggagawa upang suriin sila at tumanggi pa sa mga kahilingan ng mga mayayaman. Minsan nang sinusuri ni Heo-im ang isang katulong, nahuli sila ng kanyang amo, upang maghayganti, gumamit ang amo ng labis na pagpapahirap kay Heo-im, halos ikamatay niya. At ang katulong na iniligtas ni Heo-im, ay binugbog din hanggang mapatay ng kanyang amo. Ang kanyang anak na babae ay gustong maghayganti sa bastos na amo, ngunit pinigilan siya ni Heo-im. Ang tao ay puno ng sugat, at ang batang babae ay walang iba kundi si Majay. At kasabay nito, ginagamot ni Heo-im ang kapatid ng lalaki. Biglang sumugod ang kanilang amo. Pinagalitan niya si Heo-im bilang isang mababang uri ng tao. Pinagalitan siya dahil sa pangangahas na gumawa ng walang pahintulot. Kinaladkad niya ang kapatid na iniligtas ni Heo-im at binugbog ito. Desperadong tinawag ng kapatid ang pangalan ng kanyang kapatid bago siya namatay. Si Yeon-kyung ay nasa labas ng pintuan, at si Heo-im ay nakaluhod sa lupa, walang magawa kundi panoorin ang lahat ng nangyayari. Ang tunog ng pamalo ay humalo sa iyak ng kanyang batang kapatid. Nang siya ay palayain, gumapang siya sa kanyang nakatatandang kapatid. Sa oras na ito, kailangan niyang magmakaawa. Inamin na siya ay isang duwag. Sana ay patawarin sila ng kanilang amo. Sa pagtingin kay Heo-im, hindi siya mukhang ang lalaking laging nagbibiro noon. Nang makita ang kanyang pagmamadali, pinatawag din sila ng amo, at ikinulong sila sa imbakan ng panggatong. Lihim silang iniligtas ni Yeon-kyung noong gabing iyon. Matapos ilibing ang hanggal na kapatid, hinawakan ni Heo-im ang kamay ni Yeon-kyung, sinabi sa kabilang tao na patayin siya. Pagkagising nila, talagang bumalik sila sa Korea. Ngunit matapos ang paglalakbay na ito sa panahon, si Heo-im ay naging napakalamig. Tumayo siya at sinabi kay Yeon-kyung na alagaan ang kanyang sarili. Matapos magsalita, umalis siya nang hindi lumilingon. Naglibot siya sa kalsada nang wala sa sarili. Hindi sinasadya, nakilala niya ang pulubi sa istasyon noong nakaraang pagkakataon. Nagmamakaawa siya kay Heo-im na gamutin ang sugat ng isa pang pulubi, ngunit hindi niya alam kung bakit siya nagmamakaawa. Nagmamadaling umalis si Heo-im. Tila may naalala siya.
Pagkaalis niya, agad niyang hinubad ang kanyang damit, kinuha ang karayom, tumakbo sa tulay, at itinapon ito sa tubig. Matapos maranasan ito, tila naunawaan ni Heo Im na, kahit anong mundo siya naroroon, laging may paghahati sa uri. Kaya sa mundong ito, gusto niyang baguhin ang kanyang sarili. Patuloy na nakikipaglaban para sa kapangyarihan at pera. Matapos gawin ang desisyong iyon, siya ay naging malupit. Hanggang sa sumunod na araw. Malamig ding binati ni Heo Im si Yeonkyung. Matapos magpakita ng iwas na ugali sa kanya, umalis siya. Dinala ni Direktor Jo si Heo Im sa isang mayamang pamilya. Matapos ipakita ang kanyang profesionalismo, nakuha ni Heo Im ang tiwala ng pamilyang iyon. Dinala nila siya sa isang silid para sa pagsusuri. At pagkabukas ng pinto, nakita ni Heo Im ang isang batang lalaki na nakabaluktot sa kama. Alam niyang ang batang ito ay nasa napakasamang psikolohikal na kalagayan sa isang tingin. Matapos na pag-alitan ng tycoon ng lalaki, nalaman ni Heo Im na ang kanyang anak ay nalulong matapos mag-aral sa ibang bansa na nagdulot sa kanya sa ganitong kalagayan. Sinimulan ni Heo Im na gamutin siya gamit ang acupuncture. At unti-unti, hindi na siya mukhang masyadong mahina. Natuwa rin si Tycoon Park sa kanya. Ngunit nang paalis na siya, hinawakan ng batang lalaki ang kanyang kamay. Nagmamakaawa siya kay Heo Im na palayain siya. Ngunit hindi siya pumayag. Habang parami ng parami ang mga pasyenteng nagpapabok, parami ng parami ang pera at mapagkukunan ni Heo Im. Sa ilalim ng pamumuno ni Direktor Jo, ginagamot na lamang niya ngayon ang mayayaman. Ngunit kahit na mayroon siyang mga bagay na iyon, hindi siya masaya. Isang araw, nagkamaling kinilala ng matandang babae si Heo Im bilang kanyang anak at pumunta sa ospital. Patuloy niyang inuusol na kailangan niyang makita siya. Ngunit nang makita siya, nakaramdam ng kaba si Heo Im. Sinabi niya na kung bigla siyang hahanapin ng walang sinasabi, ito ay magpaparamdam sa kanya ng pagkailang. Matapos magsalita, malamig siyang umalis. Pumunta siya sa bahay ng nalulong na batang lalaki. Ngayon habang ginagamot siya, sinaksak niya si Heo Im gamit ang isang matalim na panulat nang nawala ang atensyon niya. Pagkatapos noon, sinamantala niya ang pagkakataon na tumakbo palabas. Ngunit matapos tumakbo ng ilang sandali, nawalan siya ng malay dahil sa pisikal na dahilan. At pagkatapos ay dinala siya sa ospital kung saan nagtatrabaho si Yeonkyung. Hindi nag-alala si Heo Im sa kanyang mga pinsala, sinundan siya sa ospital. Tiningnan siya ni Yeonkyung at gustong magtanong sa kanya ng ilang tanong. Ngunit hindi siya pinansin ni Heo Im. Sa sandaling ito, tinawag ni Direktor Jo si Heo Im palabas. Narinig ni Yeonkyung ang kanilang pag-uusap. Matapos umalis si Direktor Jo, tinawag niya si Heo Im upang huminto. Nagdebate sila ng ilang sandali. Umalis si Heo Im. Sa gabi, pumunta siya sa kalsada malapit sa bahay ni Chunson. Nakilala niya ang matandang babae na kanyang sinuri. Sinabi niya sa kanya na ang matandang babae ay nawala ng malay sa kalsada dahil gusto siyang bigyan ng cookie. At nang marinig iyon ni Heo Im, agad siyang tumakbo sa lugar kung saan nawala ng malay ang matandang babae. At malapit na niya itong gamutin. Ngunit napagtanto niya na itinapon niya ang bag ng mga karayom. Walang gamit si Heo Im, pinakinggan ang kanyang humihinang tibok ng puso. At naalala ang panahon kung kailan ang kanyang ina ay pumanaw. Sumigaw at umiyak siya. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Yeonkyung. Agad niyang kinuha ang isang supot ng gamot para iligtas ang matanda. At sa wakas, unti-unting iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. At magkasama nila siyang dinala sa ospital. Nagtago si Heo Im sa isang sulok dahil hindi niya kayang harapin ito. Matapos siyang hanapin, sinabi ni Yeonkyung na maayos na ang matanda. Sa pagkakataong ito, humingi ng tawad si Heo Im sa kanya dahil sa nangyari noong nakaraang gabi. Kinabukasan, mas naging maayos ang samahan ni Heo Im at Yeonkyung. Nang tanghaling tapat, nang hanapin niya si Yeonkyung, nakasalubong niya si Jaeha. Inimbitahan niya si Heo Im sa isang party. Hindi alam ni Heo Im kung anong pakana ang gagawin ni Jaeha. Habang hindi pa oras ng party, pumunta siya para makipagkita kay Hara. Habang nag-uusap, sinabi ng batang babae na gusto niya ng regalo. At pumayag si Heo Im. Pumunta sila sa isang tindahan ng alahas. Pumili siya ng isang pulseres na may puso. At sinabi kay Heo Im na ang puso ay sumisimbolo rin sa pag-ibig. Matapos matanggap ang regalo, ibinalik niya ito sa kanya. Sinabi sa kanya na ibigay ito kay Yeonkyung. Lumabas na matagal nang nararamdaman ni Hara na parang may iba sa kanilang dalawa. Inilagay niya ang regalo sa kamay ni Heo Im at tumakbo. Tiningnan ni Heo Im ang batang babae. At gusto niyang sabihin sa kanya na huwag masyadong magpagod. Hindi niya inaasahan na ito na ang huling pagkakataon na makikita niya si Hara. Nang gabing iyon, dumating si Heo Im sa handaan.
Sadyang gumawa si Jaeha ng peking pagkakakilanlan para kay Heo Im. Para pahirapan siya, nang naguguluhan si Heo Im, pumasok ang direktor. Tinulungan niya si Heo Im na gumaan ang pakiramdam. At tinawag si Jaeha ng pribado. At sinabi na hindi niya pwedeng guluhin si Heo Im hanggang sa susunod na buwan. Sa pagkakataong ito, nakatanggap si Yeon Kyung ng abiso na may emergency na operasyon. Muling nahimatay si Hare dahil sa sobrang pagod. Tiningnan ni Yeon Kyung ang maputlang mukha ng batang babae. At agad na sinimulan ang operasyon. Narinig din ni Heo Im ang balita. At dumating para maghintay sa labas ng pintuan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na iligtas ni Yeon Kyung ang batang babae. Tinitingnan ng pusong hindi na tumitibok. Lumabas si Yeon Kyung sa operating room na gulat. Hindi rin maipaliwanag ang kalungkutan ni Heo Im. Umiyak din si Yeon Kyung pag-uwi sa bahay. Hindi alam ng kanyang lolo kung paano siya aaliwin. Malungkot si Yeon Kyung, kaya gusto niyang tumakbo sa labas para makalanghap ng hangin. Ngunit nakasalubong niya si Heo Im na sumusunod sa kanya. Sa pagkakataong ito, lumitaw din si Jaeha para kunin si Yeon Kyung. Naalala ang kanyang pagkabata, naghihintay ang kanyang ama sa kanya sa daan. Ngunit dahil sa sobrang bilis, nahulog ang manika. Gusto ng ama na kunin ang laruan para sa kanyang anak, ngunit sa kasamaang palad, nabangga siya ng truck. Nakahiga siya sa isang lawa ng dugo. Ang psikolohikal na multong ito ay nagpahirap kay Yeon Kyung na huminga. Nagmadali siyang lumabas ng sasakyan. Naglakad si Yeon Kyung habang hawak ang kanyang dibdib, ngunit hindi niya nakita ang malaking truck na paparating. Nang makita niyang mababangga si Yeon Kyung, tumakbo si Heo Im para yakapin siya. At sila ay muling naglakbay sa panahon patungo sa Joseon. Matapos aliwin ni Heo Im si Yeon Kyung, naghanap siya ng tubig para inumin niya. Sa sandaling ito, natuklasan niya na ang kanyang bag ng karayom ay bumalik sa kanya. At nang nakaupo si Yeon Kyung mag-isa, nakilala niya ang dalawang bata, isang lalaki at isang babae. Ibinahagi nila ang kanilang pagkain sa kanya. Nang makita nilang paparating si Heo Im, nagtago sila sa isang sulok. Pinagmamasdan ng mga cute na kilos ng dalawang bata. Sa wakas ay ngumiti si Yeon Kyung, ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. At pagkatapos ay nagsimulang gumawa ng maingay na tunog ang nayon. Sila ang mga mananakop na owa. Mula sa malayo, agad na iniligtas ni Heo Im ang dalawang bata. Dinala niya sila sa kagubatan. Ngunit natuklasan pa rin ng mga kaaway na hapon ang kanilang mga kilos. Nagmadali silang palibutan ng 4 na tao. Sa sandaling ito, lumitaw ang general. Siya ang nagligtas kay Heo Im at Yeon Kyung noong nakaraang pagkakataon. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Heo Im, si Yeon Kyung at ang dalawang bata sa ibang lugar. Dinala niya si Heo Im sa isang silid, inutusan siyang gamutin ang kasama niya. Kung hindi niya siya ililigtas, si Yeon Kyung at ang dalawang bata ay mamamatay. Walang nagawa si Heo Im kundi gamutin ang taong nakahiga. Matapos gamutin ang pasyente, tinupad nila ang kanilang pangako na pakawalan sila. Nang pauwi na sila, tinamaan ng palaso ang batang lalaki. Dinala ni Heo Im ang batang lalaki upang maghanap ng lugar para gamutin. Sa kabutihang palad, may ilang monghe na lumitaw. Dahil hindi pa nakakita si Heo Im ng ganitong sugat, kaya hinayaan na lang niyang si Yeon Kyung ang gumawa nito para sa kanya. Ngunit tiningnan ni Yeon Kyung ang sugat at naalala ang batang babae na si Hara. Sinabi ni Heo Im na subukan niya ang kanyang makakaya. Sa responsibilidad ng doktor, salamat sa paghikayat ni Heo Im. Nagsagawa ng operasyon si Yeon Kyung sa batang lalaki. Matapos ang ilang araw ng pagpapagaling, inuwi na nila ang dalawang bata. Ngunit nang dumating sila sa nayon, natuklasan nilang puno ng pinatay ang lugar na ito. Nakahiga ang mga bangkay. Nang makita ang eksenang ito, kinailangan nilang manatili upang gamutin ang lahat ng sugatan. Habang nag-uusap sila, biglang naalala ni Yeon Kyung ang aksidente noong taong iyon. Nailigtas siya ng isang tao. At ang taong iyon ay ang doktor na si Heo Jun. Agad siyang nagpasya na puntahan siya upang lutisin ang misteryo. Pumunta sila sa lugar kung saan nakatira si Heo Jun. Ngunit wala siya doon. Ngunit nakita nila si Maggie. Ngunit hindi sila nagtagal sa kasiyahan. Pinalibutan sila ng isang grupo ng tao. Dumating sila upang hulihin si Heo Im. Dahil hindi kasali si Maggie. Kaya sinabi niya sa kanya na tumakbo muna. Humarap sa pangungutya mula kay Sim Young-han. Nagagalit at nag-provoke si Heo Im. Inutos niyang saktan si Heo Im. Sa sandaling ito, may isang taong kumuha kay Yeon Kyung. Si Jinho pala na nakatayo sa isang sulok na nagmamasid sa kanila. Iniligtas niya si Yeon Kyung. Sa oras na ito, isang espada ang biglang tumusok sa likod ni Heo Im. Nakakulong si Yeon Kyung, kaya walang paraan para tulungan siya.
Pagkagising na pagtanto ni Heo-im na siya lang ang nakabalik sa Korea. At wala si Yeon-kyung sa tabi niya. Nagmadali siyang bumangon at gustong bumalik sa Joseon. At pagkatapos ay muling nahimitay si Heo-im. Dinala siya ng mga dumadaan sa ospital. Pagkagising, ang unang ginawa ni Heo-im ay humingi ng pagpapakamatay. Gusto niyang kunin ang kutsilyo mula sa kamay ng doktor. Ngunit hindi inaasahan, inakala ng doktor na baliw siya. Kaya binigyan siya ng pampakalma na ineksyon para makatulog. Sa oras na iyon, nagmadali rin si Jae-ha sa ospital. Tiningnan niya si Heo-im sa kama ng ospital. Ngunit hindi niya nakita ang figure ni Yeon-kyung. Nagmadali si Jae-ha na tanungin si Heo-im at malakas na nagtanong sa kanya. Gusto niyang bumalik sa Joseon. Kahit nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Kaya hiniling lang niya kay Jae-ha na kalagan siya. Nakita ni Jae-ha na hindi mukhang nagsisinungaling si Heo-im. Kaya kinaligan niya siya. At sinamantala ni Heo-im ang pagkakataon na kumuha ng bag ng karayom at sinaksak niya ang kanyang dibdib gamit ang karayom. Kaya muling naglakbay si Heo-im sa panahon patungo sa Joseon. Ngunit nang dumating siya sa Joseon, natuklasan niyang wala na si Yeon-kyung doon. Sa lupa, mayroon pa ring ilang bakas ng dugo. At sa kabilang panig, nagising na rin si Yeon-kyung. Ang taong nagligtas sa kanya ay ang doktor. Si Heo-jun. Alam ni Heo-jun na naalala na ni Yeon-kyung ang lahat noong taong iyon dahil masyado siyang bata. Na hindi niya maintindihan kung sa paanong paraan siya naglakbay sa panahon patungo sa Korea. Sa unang araw na dumating siya dito, nasaksihan niya ang aksidente sa sasakyan ng ama ni Yeon-kyung. Kaya dinala niya siya pabalik upang alagaan. Ngunit dahil masyadong masakit ang alaala na iyon, pinili ni Yeon-kyung na kalimutan ito. At ilang sandali ang lumipas. Ipinadala ni Heo-jun si Heo-im upang makipagkita kay Yeon-kyung. Mahigpit silang nagyakapan matapos ang napakaraming bagay. Hindi nagtagal matapos nilang magpaalam kay Dr. Heo-jun upang bumalik sa Korea. Pagdating sa Korea, dinala si Yeon-kyung sa ospital. Palagi si Heo-im nasa tabi niya kapag ginagamot ang sugat. Natatakot siya na masyadong mabigat ang kamay ng doktor at pangit ang tahi. Na parang siya ang gumagawa nito. Matapos gamutin ang sugat, inaalagaan pa rin ni Heo-im si Yeon-kyung. Bilang resulta, natulog sila sa iisang kama at nakita pa sila ng kanilang mga kasamahan habang nagche-check ng silid. At ang relasyon sa pagitan nila ay umunlad din sa panahong iyon. Nanatili si Yeon-kyung sa ospital. Matapos ang matamis na panahon, medyo matamlay na tumingin si Yeon-kyung sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanya na umuwi. At magpalit ng damit, dumaan si Heo-im para makipagkita kay Direktor Jo. Mukhang kilala rin ng direktor si Dr. Jun, pero kahit anong tanong ni Heo-im, ayaw niyang sumagot ng tapat. Sa gabi, pumunta si Heo-im sa ospital para alagaan si Yeon-kyung. Habang nag-uusap sila, ipinakilala ni Heo-im ang mga punto ng acupuncture sa katawan. Nang ipakilala niya ang punto sa mukha, parang pareho silang may inaasahan. Sa katunayan, hinalikan ni Heo-im si Yeon-kyung sa labi at hindi tumanggi si Yeon-kyung. Ginamit nila ang paraang ito para ipahayag ang kanilang damdamin sa isa't isa. Bumalik sa trabaho si Yeon-kyung at si Heo-im kinabukasan. Dinala ni Direktor Jo si Heo-im sa bahay ng isa pang taong mayaman. Sinadya ni Heo-im na magdulot ng problema sa panahon ng diagnosis, hindi tumugma sa gusto ni Direktor Jo. Ginawa niya ito para magalit ang mga taong ito at makatakas sa kontrol ni Direktor Jo. Iniwan ni Heo-im ang Shinhee Oriental Medicine Hospital at bumalik sa lolo niyang si Chun-son. Gusto niyang maging tunay na doktor doon. Nakita rin ni Yeon-kyung na bumalik si Heo-im, kahit alam niyang isang araw, babalik si Heo-im sa kanyang mundo. Pero sa harap ng damdaming ito, masaya pa rin siya. Bukod sa lubos na pag-ibig, mas responsable rin si Heo-im. Para sa klinika, hindi lang siya aktibong nag-aasikaso ng mga gawain, kundi nagsumikap din siyang suriin ang mga matatanda. At determinado rin si Yeon-kyung sa kanyang nararamdaman. Nang sinubukan ni Jae-ha na magtapat, mas pinili pa rin niyang pakinggan ang kanyang puso. Pero nang umuwi siya, hindi nakita ni Yeon-kyung si Heo-im. Lubha siyang naguluhan, natakot na biglang mawala si Heo-im. Buti na lang, nang tumakbo siya sa likod ng bahay. Nakita niyang pinapakain ni Heo-im ang aso. Lumalabas na mas gusto niya si Heo-im kaysa sa inaakala niya. Sa oras na ito, lumingon din si Heo-im, marahil nakita siya. Masyado siyang nasa sabik at netalisod sa lupa. Agad niyang sinisi ang kanyang minamahal. Nang makita ang emosyonal na mukha ni Yeon-kyung, alam ni Heo-im ang kanyang pinag-aalala. Mahigpit niyang niyakap si Yeon-kyung at sinabing nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya ito iiwan mag-isa. Kahit na aksidente siyang nakapaglakbay sa panahon, mag-iisip siya ng pinakamabilis na paraan para makabalik.
Napanatag si Yeon Kyung matapos marinig ang kanyang pangako at mas humigpit pa ang yakap. Nagkataon, bakasyon ni Yeon Kyung sa oras na ito, kaya masaya silang nagsama sa klinika. Kasabay nito, hindi maayos ang kalagayan ni Director Jo dahil kay Heo Im. Ang pamilyang ginalit niya noong nakaraan ay tumulong sa kalaban ni Director Jo na maging direktor. Nagalit ng husto si Director Jo. Mukhang nagpaplano siyang gumawa ng isang bagay kay Heo Im. Isang araw, nagplano si Heo Im na isama si Yeon Kyung para sa isang medikal na pagsusuri, pero paglabas pa lang nila ng pinto, nakasalubong niya si Jae-ha. Kakaiba na nang makita silang magkahawak kamay, hindi nagalit si Jae-ha. Sa halip, gusto niyang sumunod sa kanila sa istasyon para makita kung ano ang ginagawa nila. Parang pamilyar si Heo Im sa lahat ng hakbang. Tinulungan niya ang mga pulubing ito na gamutin ang sakit. Nang makita ang paggamot ni Heo Im, nakaramdam ng kaunting paghanga si Jae-ha. Dahil alam na niya ang pagkatao ni Heo Im ngayon. Matapos ang medikal na pagsusuri para sa pulubi, nag-date sina Heo Im at Yeon Kyung, ngunit ang kanilang kaligayahan ay hindi nagtagal. Isang araw, dumating ang dalawang pulubi na ito sa klinika na nakasuot ng maayos. Sinabi nila na hindi maganda ang kanilang pakiramdam. Pero nang suriin sila, may kakaiba. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis sila, ngunit nang makarating sila sa pinto, nahimatay ang isa sa kanila. Sa oras na ito, dumating din ang ambulansya at ang pulis. Itinuro ng isa, pampulubi si Mr. Shenson at sinabi, dahil sa kanyang acupuncture. Nahimatay ang pasyente, kaya dinala nila si Mr. Shenson sa pulis. Sinabi ng pulis kay Heo Im na maaaring makulong si Mr. Shenson. Humingi ng tulong si Heo Im sa pulis. Pero sinabi niya, 20 taon na ang nakalipas, nagdulot ng medikal na aksidente si Mr. Shenson. Kaya mahirap hindi maghinala na ginawa niya ito. Kasabay nito, si Yeon Kyung ang nag-opera sa pulubi. Pakiramdam niya may mali. Matapos ang operasyon, natagpuan ni Yeon Kyung na may mga Spirin pill sa bag ng pasyente. Sa oras na iyon, dumating ang pulis para mag-imbestiga. Sinabi ni Yeon Kyung sa pulis ang kanyang nalalaman. Dinala rin ni Heo Im ang pulis sa ospital. Ipinilit ng pulubi na wala siyang alam. Biktima lang siya. Narinig ng pulis iyon, at naisip nila na baka nais patayin ni Mr. Shenson ang pasyente. Naalala bigla ni Heo Im ang araw na sinabi ng pulubi na hayaan si Mr. Shenson ang magbigay ng acupuncture. Naalala niya ang sinabi ni Director Jo bago siya umalis. Matapos pagtugmain ang lahat ng pahiwatig na ito, parang may naiintindihan si Heo Im. Pumunta siya sa silid ni Director Jo. Nagbanta si Director Jo sa kanya na kung aalis siya ng ganoon. Gugugulin ni Mr. Shenson ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan at hindi siya makakapagpahinga ng payapa sa ospital. Pero sinabi ni Heo Im sa matandang tuso na malulutas niya ang problema. At nagmaneho rin si Director Jo sa istasyon ng pulis at pumunta siya para makita si Mr. Shenson. Nagkaroon silang dalawa ng argumento tungkol sa isang bagay. Pero narinig ni Jae-ha ang usapang ito nang hindi sinasadya. Kung ano ang nangyari sa pagitan nila 20 taon na ang nakalipas. Para patunayan ang kawalang sala ni Mr. Shenson. Ipinakita mismo ni Heo Im ito sa pulis. Hindi tatusok ang karayom sa puso. Sa oras na ito, nakalaya na rin si Mr. Shen. Dahil iniimbestigahan pa siya, hindi siya makukulong ng matagal. Inihatid siya ni Heo Im sa bahay, tinitingnan si Mr. Shen. Naalala ni Heo Im ang kahilingan ni Director Jo noong gabing iyon. Nagpasya siyang pumunta muli sa ospital para sa kanyang ngalan. Sinundan ni Heo Im ang direktor sa bahay noong nakaraan. May isang tao sa bahay na ito na hindi magamot kahit anong paggamot ang gawin. Pero napagtanto ni Heo Im na ang taong ito ay nagkaroon ng nervous breakdown. Kaya nagsimula siya ng paggamot. Nang itutusok na niya ang karayom, nanginginig ang kanyang mga kamay nang hindi sinasadya. Naalala niya ang sinabi ng doktor na si Hyo Jun noon. Lumalabas na kapag itinusok niya ang karayom, kung may masama siyang intensyon, manginginig ang kanyang mga kamay. Walang nag-akala na pupunta si Mr. Chunson sa ospital para bisitahin ang pulubi. Nagdala rin siya ng pagkain, umaasa siyang gagaling agad ang pulubi at makakabalik sa kanyang mga anak. Nahuli rin ni Jae-ha ang butas ni Director Jo. Malapit nang matapos ang kanyang laro. Sinabi ni Mr. Chunson kay Heo Im, para iligtas ang kanyang sarili 20 taon na ang nakalipas. Nagtrabaho si Dr. Heo Jun para kay Director Jo, kaya ayaw niyang gawin ni Heo Im ang parehong bagay. Gawin lang ni Heo Im ang dapat gawin ng isang doktor. Kinabukasan, pumunta si Mr. Chunson sa istasyon ng pulis. Sinabi ng pulubi ang totoo dahil sa kanyang pagkakasala. Nakalaya rin si Mr. Chunson.
Matapos maranasan ito, alam na ni Heo-im ang responsibilidad ng isang tunay na doktor. Naalala niya ang taong iyon nang pumunta siya sa palasyo ng Hanyang, hindi niya nailigtas ang batang babae kaya labis siyang nalungkot. Pero sinabi ni Yeon Kyung sa kanya na buhay pa ang batang babae na labis na ikinatuwa ni Heo-im. Para matupad ang kanyang lumang pangako, nagpasya siyang bumalik muli sa Joseon. Bumalik si Heo-im sa Joseon, ngunit kakaiba, tahimik na tahimik. Bigla niyang naalala na sinabi sa kanya ng mga sundalong OOE na magpapadala sila ng mga tropa sa Hanyang. Mukhang sinakop na ng mga piratang Hapon ang lugar na ito. Sa Korea si Mr. Chunson, bigla siyang nahimatay. Natuklasan ni Yeon Kyung na malubha ang kanyang sakit. Kinailangan niyang tumawag ng ambulansya para dalhin ang kanyang lolo sa ospital at maghanda para sa kanyang operasyon. Natakasan ni Heo-im ang mga kaaway at nakapunta sa lugar ni Heo-jun. Nakita niya ang bag ni Yeon Kyung sa bahay. Sa loob ay isang liham na nakasulat para sa kanya. Sinundan niya ang mga tagubilin sa liham para pumunta sa isang maliit na bahay. Buhay pa sina Maggie at Heo-jun. Alam na ni Heo-jun ang eksaktong gagawin ni Heo-im. Pumunta siya sa batang babae at ginamit ang sugat. Nang hawakan niya ang pulso nito, alam niyang may sakit sa puso ang bata. Habang nakikipag-usap sa doktor na si Heo-jun paano mapapagaling ang bata, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga piratang Hapon sa labas ng bakuran. Kasabay nito, tumanggi si Mr. Chunson sa South Korea na magpa-opera. Naisip niyang nauna nang namatay ang kanyang anak at manugang kaya wala siyang balak magpa-opera. At napaligiran din si Heo-im ng mga kaaway sa oras na ito. Balak nilang patayin ang lahat ng tao sa bahay. Biglang isang grupo ng mga taga-baryo ang tumakbo para harangin ang lahat ng ito. Paglingon niya, ang nakita niya ay ang nakababatang kapatid ng lalaking na may sakit nung nakaraan. Bago niya sinabi kay Heo-im na naging sundalo siya para sa katarungan, gusto rin niyang iligtas ang buhay ng mas maraming tao tulad ng ginawa ni Heo-im. Tiningnan ni Heo-im ang taong ito at biglang napagtanto na binago niya ang buhay ng maraming tao nang hindi niya namamalayan. Matapos balikan ang lumang kwento, nagpaalam silang dalawa. Sinabi ni Heo-im sa batang babae na kung gusto niyang gumaling, kailangan nilang magtulungan. Tumango ng mahina ang batang babae. Lumuwag ang buhol sa kanyang puso dahil mas mataas ang rate ng paggaling. At sa wakas ay napapayag ni Yeon Kyung ang kanyang lolo na magpa-opera, tila maayos ang lahat. 20 taon na ang nakalipas, nagbigay ng suhol si Direktor Joe para pekain ang ebidensya ng isang medikal na insidente, at nabunyag ito. Wala sa mga burokrata at mga taong mayaman na tinulungan niya ang nagmamalasakit sa kanya. At walang nakakaalam kung gaano katagal ang lumipas. Isang umaga, nakarinig si Yeon Kyung ng ingay sa kusina habang papasok siya sa trabaho. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita si Heo-im na pinangarap niya araw at gabi. Alam din ni Heo-im ang tungkol sa kanyang lolo kaya pumunta siya para bisitahin siya. Matapos siyang bisitahin, nagplano silang mag-usap ni Yeon Kyung, ngunit tinawag si Yeon Kyung ng emergency department. Sumunod si Heo-im sa kanya. Sa gitna ng abalang karamihan, nakita niya ang mga mata ni Heo-im. Alam niyang nang makita siyang abala, gusto rin niyang magamot ang mga pasyente. Ayaw ni Yeon Kyung na mawala kay Heo-im ang karapatang ituloy ang kanyang mga pangarap dahil sa kanya. Ngunit kung gagawin niya ito, babalik si Heo-im sa Joseon at hindi na sila magkikita muli. Nang gabing iyon, umuwi si Yeon Kyung at dinala si Heo-im sa maraming lugar. Naglakad sila sa Seoul sa gabi habang nagkakasiyahan. Biglang humingi ng paumanhin si Heo-im. Alam ni Yeon Kyung kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi niya sa kanya na poprotektahan niya ang lugar na ito, at dapat ding protektahan ni Heo-im ang kanyang Joseon. Kaya naghiwalay sila ng ganoon. Bago umalis, tinuruan ni Yeon Kyung si Heo-im ng ilang makabagong kasanayan sa medisina. Bukod sa pag-aaral, gumawa rin sila ng mga plano sa paglalakbay. Pinapahalagahan nila ang kanilang matatamis na sandali habang magkasama sila. Palapit ng palapit ang oras ng paghihiwalay. Ang kanilang kalooban ay nasa ilalim ng kalaliman. Nang makita si Yeon Kyung na umiiyak, labis ding nalungkot si Heo-im. Pinunasan niya ang mga luha at sinabi ang nasa kanyang puso. Nagyakapan sila at nag-iwan ng mga luha na parang di na maghihiwalay. Matapos magpaalam, muling sinaksak ni Heo-im ang kanyang puso, bumalik sa Joseon. Mas mapanganib ang sitwasyon doon kaysa sa inaakala niya. Pinatay ng hukbong oo ang buong tao sa lungsod. Puno ng pagdadalamati ang bansa. Sinusubukan lang ni Heo-im ang kanyang makakaya para iligtas ang kanilang buhay. Sa prosesong ito, nakakita siya ng mas maraming kamatayan kaysa buhay. Ngunit hindi sumuko si Heo-im dahil ito ang kanyang misyon. Minsan ay masyadong mahirap. Naisip niya kung gaano kaganda sa kabilang mundo.
Humaba ang balbas ni Heo-im dahil sa sobrang trabaho. Hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang katawan. Sa proseso ng paggamot sa mga pasyente, nakilala rin ni Heo-im ang taong umapi sa kanya noon. Nasa kalagayang naghihingalo siya. Nang makita si Heo-im na dumating, naisip din niyang insulto ito. Kay Heo-im, hindi niya makalimutan ang kahihiyang iyon. Ngunit bilang isang doktor, pinili niyang iligtas siya. Sa ospital, nakita ni Yeon Kyung ang isang pasyente na kamukha ng namatay na bata. Ang batang babaeng ito, tulad ni Hara, ay makulit at suwail. Ngunit sa pagkakataong ito, mas magaan ang pakiramdam ni Yeon Kyung. Ang ospital ay nagtatag din ng isang espesyal na departamento ng paggamot para sa mga batang may sakit sa puso at ito ay sinuportahan ng ina ni Hara. Ginagamit ng bawat isa ang kanilang paraan upang lumikha ng mabubuting bagay. Itinuring din siya ni Jae-ha bilang isang kapatid ngayon, tinuturing na nakababatang kapatid na aalagaan. At si Jae-ha ay naging isa rin sa mga namamahala sa tulong medikal sa istasyon. Pinanatili niya ang mabuting relasyon sa mga pulubi at nagsusumikap din siya ng may kabaitan at katwiran. Kay Heo-im naman, bumalik siya sa ospital ng Haeminso. Marami pa ring tao ang pumupunta para sa pagsusuri araw-araw, at ang sundalong OA na nagligtas sa kanila noon ay dinala rin ang kanyang mga junior, marahil dahil marami siyang napatay. Ang kanyang kasalukuyang pangalan ay Yeonsun. Isang araw habang iniisip ni Heo-im si Yeon Kyung, dumating si Dr. Jun, sinabi niya kay Heo-im na hindi gumaling ang tumor sa tainga ng emperador, kaya gusto niyang siya ang mag-acupuncture. Pumayag si Heo-im. Sa pagkakataong ito bago umalis, tulad ng eksena noong taon na iyon, mayroon ding batang babae na dumating upang humingi ng tulong. Ngunit hindi na naghintay si Heo-im. Agad niya itong ginamat. Matapos gamutin ang pasyente, pumasok siya sa palasyo. Salamat sa paggamot ni Heo-im, tuluyang gumaling ang sakit ng emperador, ngunit hindi niya inintindi kung gagantimpalaan. Kung ikukumpara dito, mas nangungulila siya sa kanyang babae. Ang istasyon ng serbisyong medikal ni Yeon Kyung ay lumakas ng lumakas. Maraming doktor at nurse ang nagboluntaryo na maglingkod. Isang araw, habang nagtatayo sila ng booth ng paggamot gaya ng dati, isang lalaki ang dumating. Nakasuot siya ng damit ng panahon ng Joseon tulad ng unang pagkakataon nilang magkita. Masiglang nagtanong kay Yeon Kyung, may boyfriend ka na ba? Labis na natuwa si Yeon Kyung nang makita siyang bumalik. At dito nagtapos ang pelikula. Salamat sa panunood ng video. Paalam, at magkita-kita tayo sa susunod na mga episode sa channel.